Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sobrang lamig po dito sa amin. So anyway, so ngayong umaga pong ito, nandito po tayo sa kasaysayan ng sulat ni Pablo po kay Philemon. So ito pong kasaysayan na ito, tungkol po ito sa tatlong tao. Si Philemon na kaibigan ni Pablo at si Onesimo na dating alipin, kumbaga katulong ni ni Philemon, at ito ay ganon at patungkol din kay Pablo. So sabali sa tatlong po ito ang tinutukoy po dito ng istoryang ito po sa buhay ni Philemon. So si Philemon, si Onesimo at si Pablo. So ito pong patungkol sa bagay nito, makikita po natin dito ang tunay na ang pag-iibigan bilang kapatid sa Panginoon at bilang yun na nga po magkaibigan. So titingnan po natin dito ang kasaysayan ng tatlong ito, kung ano po ang magdudulot sa atin ng magandang aral. Amen. So let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po namin, Ama, na saan man kami naroroon, anumang dako kami, O Lord God, naroroon ay nakamasid ka po sa amin dahil ikaw ang aming Diyos na nakatunghay sa amin dito sa lupa. Tinitingnan niyo po kung ano ang aming mga ginagawa, at sa oras pong ito, O Diyos, hinihiling po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na tagapagturo po sa amin. Dahil nais po namin lagi kang maparangalan, nais po namin matunghayan lagi ang kadakilaan mo, O Diyos, na mga ginagawa mula pa nung una maging hanggang ngayon sa aming kasalukuyan at sa maging sa mga darating. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa mga banal na salita mong itong lagi niyo pong pinapaabot sa amin. At ang lahat ng pasasalamat namin sa iyo ay sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So ito po nga kasaysayan ito ni nila Philemon. So basahin po natin ang panimula. If you kung ready na po kayong lahat. Napakaiksi lamang po ng chapter na ito, at kumbaga isang lang po ito nga, actually isang chapter lang ito, at ito nga po ang tungkol dito sa tatlong taong ito. So kunin niyo po Philemon, kasunod ng Tito. Kahapon natapos tayo ng Tito, and then bukas magsisimula tayo sa aklat ng Hebreo. So sa inyo pong lahat dyan na may mga hawak ng Biblia, bukas tuloy-tuloy po ang inyong pagsuyod at sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin, gabayan kay tayong lahat. Amen. So okay, so start tayo. Philemon, sabi dito po sa verse 1, mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus, at mula kay Timoteo na ating kapatid, para kay Philemon, ang minamahal naming kamanggawa. So si Philemon po ay kamanggawa nila Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, para kay Philemon, ang minamahal naming kamanggawa, at para sa iglesyang nagtitipon sa inyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa namin kawal sa Panginoon. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. So ito po, maging noong panahon, meron ng mga pagtitipon po sa mga bahay-bahay, katulad ng nabanggit po dito. So ngayon dito po tayo sa sa sinasabi dito tungkol sa pag-ibig at pananampalataya ni Philemon. Sabi po ni Pablo dito, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin, sapagkat nabalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakilala mo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Kasi nga po itong si Philemon ay isa siya sa kamanggawa ni Pablo. Ibig sabihin, isang worker din po, na kumbaga naghihikayat ng mga tao sa pananampalatayang Kristyanismo. Kaya ito ang sinasabi ni Pablo, nabalitaan niya ang pag-ibig niya sa marami. Ipinapakita ni Philemon ang kanyang pag-ibig sa maraming tao, sa mga hinirang ng Diyos.
At sabi pa dito, at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen. Idinadalangin kong ang pagbubuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So ito po, ini-introductionan po ni Pablo si Filemon sa kabila noong mga ginagawang iyon ni Filemon, na nababalitaan ni Pablo na ipinapakita ni Filemon sa maraming mga hinirang ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pananampalataya. Dinidesire pa ni Pablo na sana daw mabuklod pa ng mas malalim, magbunga pa ng malalim ang pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Kasi bilang magkaibigan po, sabi niya, gusto pa nilang lalo pa itong magbunga ng malalim, malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Kaya sabi sa verse 7, sabi po dito, kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. So nakikita po natin dito ang kaligayahan ni Pablo, yung talagang makita niya po na lumalaganap ang salita ng Diyos at marami ang natutulungan nito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin po dito, kasi yun po ang nakita natin dito sa paglilingkod ni Pablo, habang dumadami ang nakakakilala sa Panginoong Hesus, yun po ang kanyang kaligayahan, kasi naunawaan ni Pablo na talaga po na kahabag-habag ang taong hindi kilala ang Diyos. Kaya naman, katulad ng sinabi niya po dito, malaking naging dulot na katuwaan sa kanya at kaaliwan nang malaman niya na marami si Filemon na napasisigla sa pamamagitan ng salitang ito. At sabi na naaliw si Pablo nang malaman niya na marami ang sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Yun po, dapat ganun din po tayo, na maging masaya tayo na kapag marami ang dumadalo sa gawain, marami ang naaabot, kasi alam po natin na talagang kailangan ng tao ang salita ng Diyos nating lahat. Amen? So ito po. So ngayon, dito na ngayon ipapaabot ni Pablo kay Filemon ano ang talagang kanyang ay hahangad, ay ang tungkol po dito kay Onesimo. Ayon po sa ating nabasa sa panisimula, si Onesimo ay isang alipin ni Filemon. Tumakas nga lamang, hindi po nabanggit dito kung bakit si Onesimo tumakas sa kanyang amo na si Filemon. Ngayon, sa pagtakas ni Onesimo sa kanyang among si Filemon po, di ba, kaibigan ni Pablo. Ngayon si Filemon, mayroong alipin na ang pangalan Onesimo. Ngayon si Onesimong ito po, nahikayat naman ni Pablo nang makilala niya ito, nung si Pablo ay nasa kulungan. Nang makilala niya po ito si Onesimo, nahikayat niya ito sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya ito ngayon naging concern si Pablo kay Onesimo, na gusto niyang maibalik ito kay Filemon na kanyang kaibigan, na dahil nga tumakas itong si Onesimo. So tingnan po natin dito ang sinasabi dito ni Pablo. So sa verse 8, ito po yung request ni Pablo para kay Onesimo. Pakinggan po natin. At tingnan nyo rin po sa inyong mga hawak na Bible. Sabi dito, kaya nga, bagaman bilang kapatid mo kay Kristo, malakas ang loob kong iuutos sana sa iyo ang nararapat gawin. So tingnan nyo po dito. Dito, sa introduction pa lang ni Pablo,
inuna niya na si Onesimo. Ayon, sabi dito, kaya nga bagaman bilang kapatid mo kay Kristo, ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat. Ibig sabihin, ang lakas ng loob ni Pablo na mag-utos or mag-request kay Filemon, kasi nauunawaan ni Pablo na si Filemon ay malalim na mananampalataya, na mauunawaan niya ang sasabihin ni Pablo, dahil ang sasabihin ni Pablo ay patungkol sa bagay sa paggawa ng mabuti. Kasi kung makikita po natin doon si Filemon gumagawa ng mabuti, na babalitaan ang kanyang pag-ibig na ipinapakita sa marami. Kaya ngayon, malakas ang loob ni Pablo, sabi dito, na iutos sa iyo ang mga narapat gawin, kasi alam kung maiintindihan mo ito. So ito po, sabi dito, ulitin kong muli sa verse 8. Kaya nga bagaman bilang kapatid mo kay Kristo, ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin. Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo na sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Kasi nag-grow si Onesimo sa pag-akay ni Pablo, paghikayat ni Pablo kay Onesimo na maging Kristiyano. Ngayon gusto niya po itong ibalik sa kanyang amo, kay Filemon, na kaibigan mismo ni Pablo. Sabi dito, sabi po, ako si Pablo na sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang nakabilanggo. Dati hindi mo mapakinabangan si Onesimo, dahil nga lumayas po, Dati hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon mapapakinabangan siya ngayon kapakinabangan siya sa ating dalawa. Sabi dito, pinapabalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Nais ko sanang manitili siya sa aking piling upang siya ay maglingkod sa akin na habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita, at sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Wow, grabe po ang ni Pablo. Ngunit ayaw kong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang aking pagtulong, upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. So, ang pinapaunawa dito ni Pablo po, gusto kong gawin yun, kaya lang bilang sa iyo paggalang at sabihin, kumbaga hindi lumabas na sumusunod ka lang dahil gusto ko, kaya ko ito gagawin. Kaya sinasabi po dito, ibinibigay ko ito sa iyo si Filemon, si Onesimo, ipinapabalik ko sa iyo ng kusa, baga tanggapin mo ito, upang sa ganon, sabi ni Pablo, ayokong gawin mong nawala kang pahintulot, ngunit ayokong gawin ko yun nawala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Kasi nga alipin ito ni Filemon si Onesimo. Ngayon naglilingkod naman si Onesimo kay Pablo habang nakabilanggo. Kaya ang sabi ni Pablo, ipapabalik ko ito sa iyong si Onesimo, tanggapin mo, dahil pagtanggap mo, para mo na rin tinanggap ang aking puso. Gustuhin ko man na para bang gustuhin man ni Pablo na manatili na lang si Onesimo sa kanya. Kaya lang, kumbaga, ayaw niyang mangyari na gawin niyo yun na parang sa pilitan na walang pahintulot si Filemon. Kaya ganun po, pinapabalik ni Pablo sa kanyang amo si Onesimo. Verse 15,
Marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. So, parang ipinapauna ni Pablo, okay, umalis diyan sa iyo si Onesimo, for a purpose na ito'y makakilala sa Panginoon, at kapag bumalik na ito sa iyo, hindi lamang kumbaga naging alipin, kundi isa na rin siyang kapatid sa Panginoon, dahil nga nakakilala sa Panginoon si Onesimo sa pamamagitan ni Pablo. Kaya yun po ang sinabi dito sa verse 16, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin, at lalo na siyang mapapamahal sa iyo ngayon. Hindi mo lamang siya alipin, kundi isang ng kapatid sa Panginoon. So, na-transform po itong si Onesimo, Kaya ginagarantiyan ni Pablo kay Filemon na pagbalik ni Onesimo sa iyo, kumbaga mamamahal mo ito hindi lamang bilang alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. 17. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Grabe po ang nakuhang favor ni Filemon. Kung titingnan po natin, talagang tayo po, makita natin sa ating buhay kapag nagbago tayo ng lubos, yung binago ang Diyos ang puso natin, at naandoon yung puso nating pagsunod sa Diyos. May mga ginagamit po talaga ang Diyos para sa atin, upang ipakita ng Diyos yung malaking pabor. So ganitong nangyari kay Onesimo. Sa kabila na tumakas siya sa kanyang amo, na hindi natin alam kung anong dahilan bakit niya iniwanan ang kanyang amo, pero imbes na natagpuan niya ang isang lingkod ng Diyos, at doon siya na mentor ni Pablo, at naturuan at nahikayat bilang isang Kristiyano. Kaya nung nabago na siya, ganito nga pinapabalik kay Filemon. Kaya kung titingnan po natin dito, naging magandang pabor kay Filemon, naging magandang pabor kay Onesimo, at napakaganda rin pong kasaysayan sa buhay ni Pablo, kasi nagamit siya sa dalawang tao. Nagamit siya dito kay Onesimo na nakakilala sa Panginoon, at na-reconcile niya itong mag-amo. Kaya ito talaga pinapakita po sa atin ng salita ng Diyos, na talagang ang taong sumusunod sa Diyos, napapabuti po ang buhay. Kasi walang nalilingid sa Diyos po, talagang namamasdan niya tayo dito sa lupa. So nabubuksan niya ang mga kaparaanan sa ating buhay, para lang ipakita ng Diyos na talagang mabuti siya sa may mabubuting puso at naghahanap sa Kanya at sumusunod. Ayan. Kaya sabi nga uli dito sa 17, kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Grabe po si Pablo. Sa akin mo na ito singilin. Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Ginawa niya pong capital pa ang bagay na ito. Kasi talagang pinakita niya na seryoso si Pablo sa kanyang sinasabi, na kung may utang pa nga ito si Onesimo kay Filemon, si Pablo na ang nagagaranti yang magbabayad. So ito po ang nasumpungan ni Onesimo. Pinakita sa tatlong ito na napakabuti ng Diyos, na ang nagbabind talaga po sa tao ay ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig. Kasi kita mo pati utang, sinalo ni Pablo, ako na, Filemon, ang magbabayad ng utang ni Onesimo, tanggapin mo siya. Kasi ginagarantiyan ni Pablo na nabago si Onesimo po.
Kaya sabi dito, ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Kasi may mga, kumbaga, si Pablo din ang naging mentor ni Filemon, nakatuwang sa panggagawa. Kaya sabi niya dito, hindi ko na kailangan pang banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Ipinapakiusap ko na lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, ipagkaloob mo na sa akin ito. Nire-request talaga ni Pablo na tanggapin mo si Onesimo. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. At yung request po ni Pablo sa ikababuti pa rin ng kapwa. Ganun dapat tayo. Dapat ang maging attitude natin kapag may mga kahilingan tayong nire-request sa ating kapwa ay para pa rin sa ikababuti ng ating kapwa. Yun po ang ginawa ni Pablo kay Onesimo. Yung request niya kay Filemon para tanggapin niya muli ang kanyang alipin at bilang kapatid na sa Panginoon na si Onesimo. Lubos akong maniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito. Confident si Pablo. Kasi alam natin na kapag ang Kristiyano nauunawaan ang salita ng Diyos, mauunawaan ang patungkol sa ganito dahil ito'y patungkol sa pag-ibig, dahil tinuruan tayo ng Diyos na ang pagmamahal sa ating kapwa. Kaya sinasabi dito ni Pablo, lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaring higit pa rito. Kasi alam ni Pablo na malalim ang kaunawaan ni Filemon patungkol sa salita ng Diyos. Kaya naandun yung lakas ng loob niyang sinasabi niya na lubos siyang naniniwala na gagawin ito ni Filemon. Dahil ang taong nauunawaan ang salita ng Diyos, mauunawaan niya ang bagay na ito. Marunong siyang magpatawad at marunong siyang tumanggap ng taong nangangailangan ng tulong. So, yun po, kaya guaranteed ni Pablo na magagawa yun ni Filemon, kasi habang ang tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ang ginagawa ng taong ito ay mabuti. Amen? Walang mga makasarili, naaalis po sa atin ang mga selfishness at yung mga kim-kim na galit o anumang mga hinanakit. Inaalis po ito sa atin ng Diyos kapag ang tao ay lumalim na sa kanyang mga salita. Amen? At ito po nga ang ginarantiyan ni Pablo. At sabi dito, ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong lulubin ng Diyos na ako'y makababalik diyan gaya ng inyong idinadalangin. So, yan po. So, pangwakas na pagbati, kinumukumusta ka ni Epafras na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Dimas at Lucas at mga kasama ko sa gawain. Naway sumainyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesus Kristo. So makita po natin dito na maging sa pagkakulong ni Pablo, may mga kasama siya na nakulong, na kasama ang kanyang ibang mga kasamang mga kasamang lingkod na katulad nito, kasama niyang nabilanggo dito si Epafras. So iyan. So God bless everybody at patuloy lamang po kayong magbasa ng salita ng Diyos. Tulad ng sabi ko, bukas po nasa Book of Hebreo po tayo at sa mga susunod pang araw hanggang sa Sunday po magkita-kita tayong muli. So God bless everybody. Magkita-kita tayo, online, pero ilang buwan na lamang, loob ng Panginoon. Malapit na, ilang buwan na lang tayo po ay magkakakita ng face to face. So God bless mga tagapako sa mga baguhan. God bless sa mga bagong attend. Naway pagpalain po kayo ng Diyos. At magpatuloy po kayo, at napakabuti ng Diyos sa ating lahat. So, salamat sa inyong pagdalo sa mga taga Maynila, sa Paco, ganun din po sa Nueva Ecija. God bless everybody. At sa Baging Salabo, Camarines Norte, salamat sa inyong mga buhay, pagpalain kayo ng Diyos. At ganun din po sa Tinamba, Camarines Sur. Salamat sa inyong mga buhay. Malapit na tayo magkita-kita at papurihan natin lalo ang Panginoon. Maging masunurin po tayo sa ating Diyos dahil napakabuti ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang mga instruksyon sa ating buhay at doon tayo napapaayos. Amen? At saan nagbibigay ng instruksyon ang Diyos sa tamang pamumuhay?
sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng kanyang banal na salita. Doon natin naunawa ng kanyang kalooban at doon po natin siya nasusunod. So, purihin po ang Diyos. God bless. Bye-bye.